In this video, tuturuan ko kayo paano mag-time block using Notion and Notion Calendar. So, sa Notion, pwede kang maglagay ng date. Kung meron ka ng task for the day. Tapos, gusto mo ngayon sila lagyan ng time. Sa Notion, medyo mahirap siya kasi i-click mo yung date, mag-include ka ng time toggle ito. Tapos, saka mo siya lalagyan ng date. Wala siya mismo dito sa text or sa field. Kailangan mo pa pupuntahan, mag-open up siya ng pop-up and doon ka maglalagay. So, madami siyang, hindi siya seamless. Ngayon, ang solution ng Notion doon is through the calendar. So, first, ang kailangan mong gawin is i-connect yung Notion account mo or yung Notion workspace mo specifically to the Notion calendar. So, paano yun? Punta tayo dito, Notion calendar. And then, hanapin mo yung add Notion workspace. Kita nyo dito, wala hindi pala ito workspace. Add Notion database. Kung titignan nyo, it's under the Work Better workspace. So, para pumunta dun sa add account talaga. Dito sa integrations, sa settings, integration Notion. Tapos, add Notion workspace, connect natin. Ito yung workspace. So, mag-add pa tayo ng isa pa. Click connect. And then, mag-open siya ng window. Select mo yung account dito. Ayan. Select mo yung workspace. Tapos, click on allow access. Okay na. Open Notion calendar na. Notion workspace connected. Okay. Ito naman na. Okay. Sige. Tagayin natin itong. Ito na. Pwede tayo mag-add Notion database. Or, mas madali ay punta tayo sa Notion itself. If you see here, merong calendar view. It's the same database. It's a task database. Ito, pakita ko. Task database. Then, task database. Click natin yung Open in Calendar button. To. Ayan. Tapos, i-open na niya itong task calendar sa Notion calendar. Pwede na tayo ngayon mag-drag from the top. Ito yung mga date lang, tapos walang time. So, ang gusto ko unahin dito, yung magbabasa ko nitong ambassadors, 7 a.m. I-drag mo lang from the top to the time, in time slots. Tapos, pwede mag-research siguro. 30 minutes interval to, pwede natin habaan mamaya. Siguro ito. Parang ito yan. Itong gagawin ko mamaya. Di ko alam naman bakit pag galing taas, hindi siya aligned yung highlight. So, pwede namang pagkababa, saka mo siya i-drag ulit. Ito ata nakaschedule ako ng 1 o'clock. Ito, 10 o'clock to eh. Okay, ito sa hapon ko ito gagawin. Ito, ano siya. Pwede bang sabay-sabay? Pwede. Control or command. 11. Mga 12 na makakarating from the renovation. So, sa hapon ko na ito gagawin. Ito mamaya na. Ito, follow up on payment. Hapon na to. Okay, tapos free ako ng 9. Ito, i-time block natin to. Lagyan natin ito na. Paano ba maglagay nung tatanggalin ko to? Duplicate. Lagyan natin ng lunch time. Isang oras.
Tapos, duplicate natin ito. Ito na lang yung breakfast. Mga 1 hour po. Okay. Ngayon, ito free. Hindi ko alam pa kung anong lalagay ko dyan. Pero na-schedule na yung throughout the day yung mga tasks. Balik tayo ngayon sa Notion. Ayan na. Nakalagay na yung time slot. So, it is synced sa Notion database. Now, medyo magulo pa siya. No? Naglagay tayo schedule pero hindi siya magkakasort. Hindi siya magkakasunod-sunod. What we can do here is click on itong sort icon. And let's add another level of sorting na date. Ayan. Ngayon, in order na itong breakfast, itong lunch, yung schedule na ginawa natin sa Notion calendar, saka sa Notion database. Ang maganda dito, yung next mong gagawin, mag-a-appear siya dito sa upper right. Ito. So, kahit hindi naka-open yung Notion mo, parang nagbukas ka ng Chrome, may kita mo pa rin yung Notion calendar notif or yung time blocking. How cool is that?